Alam nyo, sunod-sunod yung mga Coliseum project natin, kaya sa ngayon, mahigit 32 na covered court ang naipagawa ng inyong lingkod. Sinabi sa akin ng Public Works Congressman, tinig namin yung talaan ng mga covered court sa buong Pilipinas. Ikaw na ang tinuturing namin na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng serbisyo ng inyong congressman. At ang isang bagay na kakaiba dito sa mga covered courts na ating pinagawa, yung bubong. Alam niyo, yung ordinaryong covered court, ang bubong gawa sa GIC. Pero nakita ko yung sa Disneyland, ang ganda ng bubong. Nakita ko yung Ayala Town Center, ang ganda ng bubong. Tinanong ko ang Public Works, ano ba yung ginagamit nila at napakaganda ang bubong na yan? Ang sagot sa akin, yan po yung polycarbonate. Yan yung pinaka-high-tech, pinaka-modernong gamit para sa bubong ngayon. Sabi ko sa Public Works, yan ang gusto kong gamitin sa mga covered courts na aking pagagawa. Pero sagot ng Public Works, pero Congressman, medyo may kamahalan mo yan. Baka mamaya, hindi magkasya ang inyong budget, ang inyong pondo. Ang sabi ko sa Public Works, yan ang gusto kong gamitin. Ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa Parañaque. Gusto kong gamitin yung pinakamahusay na klaseng materyales. Yan po ang paglilingkod sa inyo ni Roy Lugoles. Kaya ngayon, tingnan nyo ito, napakarami nito. Ngayon, ginagaya na ng mga ilang kongresista, ng mga ilang gobernador sa labas po ng Metro Manila. Marami niyang sasabi, okay, Congressman, marami kang project. Pero baka naman napapabayaan mo ang trabaho mo sa Kamara. Mga kasama, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Congressman Goles, sinalal nyo noong 1992, malapit na matapos ang aking panglimang termino. Mula pa noong 1992, si Roy Lugoles ni minsan walang absent sa sesyon ng Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman sa Kamara. At kahit na 100% ang record sa Kamara, baka naman sabihin ng iba, baka napapabayaan mo naman yung inyong mga kababayan sa Parañaque, baka hindi ka na nakikita. Mga kasama dito sa landscape, kayo ang saksi kung si Roy Lugoles ay madalas mamasyal at madalas umikot sa Parañaque. Madalas di ba makita dito sa landscape? Madalas po. Paikot-ikot ako parati dito. Minsan, nag-impact-shooting pa ako sa mga bata na mga kasunod players dito sa inyong Coliseum. Sapagkat ako'y naniniwala na ang isang kongresista, ang isang elected public official ay dapat makipag-ugnayan ng personal sa kanyang mga kababayan. Yan po ang paniniwala ni Roy Lugoles. At itong bandang huli, meron tayong isang programa na sinimulan. Ito po yung libreng palibing. At ngayon, marami na dito sa landscape at nakinabang dito sa libreng palibing. Bakit ito sinimulan ito? Alam nyo, ganito po nangyari dyan. Naawa ko sa mga pamilya na namamatayan. Pag namatayan kasi sa pamilya, dobleng trahedya. Namatay ang isang miyembro, tapos biglang lalaki ang gastos. Pero kahit na dobleng trahedya na nangyari, nabalitaan ko na marami pala nagiging biktima ng peking libreng palibing. Yung sinasabi na libre, pero may bayad pala. Sino sa inyo naging biktima ng peking libreng palibing dito? Ayun, may nagtaas ang kamay doon. O, meron pa isa ron. Marami yata naging biktima dito sa landscape. Ano ang sagot ni Roy Lugoles dyan? Sinimulan yung tunay na libreng palibing. Kaya ngayon, nais ko pong iulat sa inyo na mula nung sinimulan ko ito, mahigit na 1,200 pamilya na ang nakinabang dito sa libreng palibing na ito ni Roy Lugoles na talagang libre po sa lingkod sa inyo ni Roy Lugoles. Marami rin tatanong, ano naman yung mga batas na inyong nagawa? Siyempre, importante yan kasi magbabatas kami. Nais ko pong i-report sa inyo yung mga batas na aking nagawa. Ito man na huli. Una-una, yung Climate Change Act of 2009. Landmark ito. Napakalaki at napaka-importanteng batas. Ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Lugoles. Republic Act 9729. Ito yung sagot sa tinatawag na climate change na nagdudulot ng panganib sa ating lahat. Pangalawa, international humanitarian law, karapatang pantao.
Marami sa ating mga kababayan, kahit paminsan-minsan dito sa Metro Manila nangyayari yan, nagiging biktima ng pag-aabuso sa karapatang pantao. Ang sagot ng inyong lingkod, International Humanitarian Law, Republic Act 9851. Batas na yan, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Logoles. Pangatlo, Philippine Coast Guard Act. Siguro ang ilan sa inyo rito nakakapagbiyahe sa vapor, may mga kamag-anak, nagbabiyahe sa dagat, katulad ko. Kung umuwi ako ng aeroplano, vapor ang sinasakyan ko. Marami nangangamba sa kanilang kaligtasan sa dagat. Ano ang sagot dito, lalo sa mga aksidente na nangyari na? Palakasin ang Philippine Coast Guard. Republic Act number 9993, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Logoles po. At dito si Duwerte tayo, sapagkat ang hepe, ang komandante ng Philippine Coast Guard ay taga rito sa Parañaque. Walang iba kundi si Admiral Willie Tamayo na taga-barangay Don Bosco, kababayan ng ating campaign manager. Dito po sa District 2, si Kagawad Ricky Bidayo ng Barangay Don Bosco. Maraming salamat sa iyo, Ricky, sa mga tinulungan mo ako na magpapugnayan at Admiral Tamayo. Palpahan po natin si Ricky Bidayo. Biro niyo, 3 batas ang nagawa ni Goles. Maraming kongresista gumagraduate ni isang batas, walang nagagawa. Ang inyong lingkod, 3 mahalagang batas ang ipinagmamalaking record. At alam niyo, napakahirap magpasa ng batas. Dapat kailangan makipag-debate ka ng katakot-takot, hindi lamang sa iyong kasamahan na kongresista, kundi makapag-debate ka sa mga senador. Bukod dito, meron tayong isang batas na co-author ako. Co-author lang po, hindi principal author. Ito yung expanded senior citizens law na ibinalik sa 20% yung discount na na-enjoy ng mga senior citizen. At itong bandang huli, meron din tayong, ito yung Republic Act 9994. At tungkol naman sa eskwelahan, meron din tayong 2 batas na naipasa. At dito po, nais kong kilalanin ang kontribusyon, malaking kontribusyon at accomplishment ng ating Mayor, June Bernabe. Sapagkat alam niyo, sa loob ng napakaikling panahon, 3 napakahalagang eskwelahan ang kanyang itinatag dito sa 2nd District ng Parañaque. San Valley Elementary School, San Valley Annex ng Dr. Arcadio National High School at Moonwalk Annex ng Dr. Arcadio Santos National High School. Pero importante, mas maganda na nagtutulungan ang gobyerno ng siyudad at ang gobyerno nasyonal. Ano ang sagot ni Roy Logoles dyan? Ginawang national yung 2 high school. Yung San Valley, ngayon ay San Valley National High School na. Republic Act number 10064, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Logoles. Ang Moonwalk National High School na. Republic Act number 10065, ang inyong lingkod, ang principal author ngayon. Kaya ngayon po, 4 na ang high school